Hinahamon namin kayo na hanapin ninyo ang mga politikong kumakain sa kaban ng bayan habang kami ay nalululog sa kahirapan, habang kami ay natutulog sa kali, walang makain. Kayo naman ay nagpapakasasa sa kaban ng bayan na aming binabayad sa inyo. Hindi namin kayo binoto upang magnakaw sa kaban ng bayan at kainin ang aming mga pinaghirapang mga Pilipino. Kaya tinatawagan ko ang lahat ng kababayan kong Pilipino na sumama dito sa EDSA Shrine mamayang 5:30 at ipakita natin sa mga politiko na hindi tayo natatakot sa kanila. Tayo ang nagpaupo sa kanila sa mga posisyon nila. Tayo rin ang magpapababa sa kanila sa mga posisyon nila dahil sa ginagawa nilang pagganakaw sa ating mga pera dito sa kaban ng bayan. Saan na napunta ang flood control? Noong humihingi si BP Sara ng budget sa gobyerno ng Pilipinas, tinutuliksa at iniimbestigahan habang ang ating mahal na Pangulo na si Duterte ay ipinakulong nila nang hindi man lang sila dumaan sa due process. Ngayon, sasabihin ng tagapagsalita ng Malacanang na si Claire Castro na dumadaan sa due process ang pag-imbestiga. Imbestigahan nyo muna ang inyong mga sarili bago si BP Sara at ang taong bayan. Imbestigahan nyo muna ang mga sarili nyo dahil alam namin na mga Pilipino na magkakasabot kayo sa pagkain nyo sa flood control ng ating bansa na yan. Ang mga tao na mga diskaya habang sila ay merong ilang sasakyan, meron silang 28 na Ferrari na mga sasakyan habang ang mga Pilipino ay nagtutulak at lumulusog sa baha, hindi nakakakain ng maayos. Meron pala sa kabila ng paghihirap natin, pagpapakalulod natin sa baha, meron palang mga politiko at mga kontraktor na nagpakasasabayan ng pera ng kaban ng bayan natin, mga kababayan. Kaya ngayon po, andito kami sa EDSA Shrine upang ipakita sa mga tao na yan, si Lancela Alonte na hindi na nahiya sa pagpiplex ng mga yaman nila. Mahiya naman kayong mga anak kayo ng kontraktor, mga anak ng congressman, hindi kayo nahihiya na piniplex nyo sa social media ang inyong mga kayamanan na galing sa nakaw? Hindi ba kayo nahihiya habang kayo ay kumakain na nagkakahalaga ng 759,000 na pera habang ang mga Pilipino ay nagugutom? At ang pinagmamalaki niyong mga kayamanan ay galing sa nakaw, galing sa kaban ng bayan, galing sa korupsyon. Kaya mga Pilipino, lumabas tayo at huwag tayong matakot magsalita dahil bawat isa sa atin ay may karapatang magsalita. Dahil kaban ng bayan ang pinag-uusapan dito at taxpayer tayong mga Pilipino. Lahat tayo ay nagbabayad ng buwis. Kaya dapat natin ungkatin at ipalabas kung saan napunta ang mga flood control na ninakaw ng mga politika at mga kontraktor na yan. Maraming salamat po. Pagsalita ng Malacanang na si Claire Castro na gumagawa sila ng pinakamalaking investigasyon para mahanap at kung sino ang maganagdako ng kaban ng bayan. Claire Castro, huwag kang magbabububuhan. Huwag kang magbabububuhan. Ha? Kasi magkakasabwat kayo eh. Imbestigahan niyo muna ang sarili ninyo. Diba? Kaya hindi ako maniniwala na may patutunguhan ang administrasyong ito at ang investigasyon na ito. Wala ang patutunguhan ng investigasyon na yan. Kasi kung meron, hindi na dapat imbestigahan yan. Hindi na dapat nakalabas na sa bansay eh. Yung mga ibang congressman na nagpapakasasa sa kaban ng bayan, nakalabas na sa bansa. Pero anong masasabi nyo na balita po si Saldico ay nasa Las Vegas, na alam naman natin ang Las Vegas lugar po yan ng mga gambling capital po yan. Ano po masasabi nyo? At doon siya nandun siya ngayon sa Las Vegas. Ang masasabi ko kay Saldico, kasi itong si Saldico, matagal lang panahon pa ni BP Sara itong si Saldico eh. Itong si Saldico kasi masyadong popular na sa korupsyon. Natural, andun siya sa mga lugar ng gambling. Kasi nga mga protector yan sila ng mga ganyang mga gawain. Oo. Sir, nakikita niyo po ba na posibleng maging Indonesia ang nangyayari ngayon sa Pilipinas? Yes, of course. Kailangan natin gayain yung mga Indonesia. Kasi ang mga Indonesian, mga warriors people. Habang ang mga Pilipino naman, mga keyboard warriors. Kaya wag na tayo magpakatapang sa comment section. Sumama na kayo dito mamayang 5:30 sa EDSA Shrine. Gayahin natin ang Indonesia. Ang Indonesia, pinabagsak nila ang gobyernong mga korupsyon. Pabagsakin na rin natin ang gobyerno dito sa ating mga korupsyon. Ilang presidente nang duman. Ang Pilipinas,
Palit tayo ng palit ng presidente. Pahirap ng pahirap ang mga Pilipino. Sino pa ba ang hihintay nating presidente na maupo? Sino pa ba ang mamumuno sa atin na hindi korupsyon? Kaya habang maaga pa, lumabas na kayo dyan at kayain natin ang Indonesia. Pabagsakin natin ang gobyernong ito na puno ng korupsyon. Oo, mas maganda yan. Sunugin natin ang bahay ng mga congressman na yan. Gaya ng ginawa ng mga Indonesia. Hindi ako matatakot kahit mamatay ko ngayon. Hindi ako matatakot na mamatay. Hindi ko magsisisihan na nagsasalita ako ng katotohanan laban sa mga politikong buhaya na yan. Kasi kung walang magsasalita, walang mangyayari sa ating bansa. Kaya magtulungan na lang tayo para mapatalsik ang mga buhaya na yan sa gobyerno natin. Akalanin mo, merong mga taong natutulog na hindi nakakakain? Meron palang mga anak ng kontraktor na kumakain na nagkakalaga ng 759,000? Isang kainan lang? Hindi na sila nahiya. Tapos si Jella Alonte, hindi na nahiya na mag-post-post sa Instagram na wala daw siyang utang na loob sa mga Pilipino. Putang ina mo! Ang mga anak ng kontraktor na hindi nahihiya kumain sa kabanang bayan, gago, inotel, tarantado, putang ina yung lahat. Yan ang dapat sa inyo, minumura kayo. Kaya uulitin ko, sa mga anak ng kontraktor at sa mga kontraktor at politiko ng mga buhaya, gago, inutil, tanga, tarantado. Yan ang dapat sa inyo. Wala kayong karapatang kainin ng kabanang bayan. Oo, may korupsyon. Dapat kumura pa kasi hindi ka mabubuhay. Pero ang pinagkaiba yung sa ibang politiko, nangungura pero may nagagawa. Kayo puro kurap, walang nagagawa. Kaya lumabas na kayo, gayahin natin ang Indonesia. Oo, hindi tayo dapat matakot sa kanila. Hindi tayo dapat matakot sa politiko na mga kurakot. Bakit? Hindi sila magiging congressman, hindi sila manguupo sa posisyon kung hindi dahil sa atin. Kinakailangan nila tayo. Pag oras na ng botante, pag eleksyon, hinahanap ang mahihirap. Pag ako ang nanalo, ibibigay ko ang lahat ng gusto ninyo. Merong libreng medical, merong libreng bigas. Pero pag naupo ang mga putang inang kurakot na yan, after election, hindi nila tayo naaalala. Hindi nyo ba napapansin? Makto lang ang papasukan mo? Drug test, medical, lahat kailangan. Pero pag politiko, kahit walang natapos, kahit drug addict, tinatanggap nila. Kaya agree ako sa panukalang batas ni Senator Robin Hood Padilla na death penalty sa lahat ng mapapatunayan na kurakot at mga positive sa drug. Pero bakit hindi nila inaaproban? Bakit hindi inaaproban ng administrasyon ngayon? Kasi alam natin na Pangulo mismo natin, drug addict. Adik. Kasi ano masasabi niyo dun sa pag-iusap ng mga magulang tulad ni Claudine po na wag silang isama na itahya sa social media dahil hindi raw kasali yung kanilang anak sa inyo tungkol pag-iusap tayo. Wow! Pahiya ka naman, Diskaya, Sara Diskaya. Pinakain mong anak mo galing sa nako tapos hindi isama-sama. Pati yung abogado ni Diskaya mukhang tanga eh. Lawyer ka pa naman, hindi ka marunong. Tama ka ba? Huwag daw isali ang mga anak. Huwag daw isali ang Diskaya. Bakit Diskaya? Aba, ewan ko. Bakit ba Diskaya nangurapot? Tama ka ba? Kaya hindi kasalanan ng tao. Huwag mong sisihin ang mga tao na mga Sara Diskaya ang kanilang inaatake ngayon. Bakit? Habang may mga taong walang masakyan, habang may mga taong lumulusog sa baha, kahit kape wala sila, natutulog silang walang kain, abay meron palang pamilya sa likod ng bandang yon na nagpapakasasa sa kaban ng bayan. Kasi ito na lang, mensahe po kay Sara Diskaya dahil ayon po sa isang vlog, yung umano ay namataan na po siya na nasa Hanoi sa Vietnam. Oo. So ibig sabihin, guilty talaga siya. Ito ang mensahe ko sa iyo, Sara Diskaya. Kung hindi ka guilty, bakit kinakailangan mong lumabas pa ng ibang bansa? At hindi harapin ang mga kasong patong-patong na sinasampa ng mga tao sa iyo. Alam nyo, kung gugustuhin ng gobyerno na ikulong si Sara Diskaya, magagawa nila. Kasi nasa Vietnam lang eh. Si Alice Go, saan siya tatakbo nun? Hinabol pa rin siya. Kung papipiliin ako kay Sara Diskaya, pati kay Alice Go na Chinese,
mas pipiliin ko si Alice Guo. Bakit? Si Alice Guo, sa kanyang nasasakupan, marami siyang natulungan, nagpatayo ng eskwelahan, namimigay ng ayuda. Si Sara Diskaya, nangungurakot ang kaban ng bayan. Sila lang nagpapakasarap, habang ang mga taong bayan, nagugutom. Kaya mas pipiliin ko si Alice Guo kesa kay Sara Diskaya. Si Sara Diskaya, Pilipino, pero walang pagmamahal sa Pilipino. Si Alice Guo, Chinese, pero may pagmamahal sa Pilipino. Sir, puro-puro mo, do you believe na si Saldico ay totoong may sakit na nagpapatuloy ngayon sa Amerika? Hindi ako maniniwala si Saldico ay walang sakit. Pag ang isang politiko, isang kurakot, lumabas ng bansa at sinabi niya nagpapagamot siya dahil meron siyang sakit, ibig sabihin yan, guilty yan talaga na magnanakaw. Gaya ng mga naunang politiko, pag naririnig nilang meron silang kaso, yung iba, nilalagyan ng tepang liig. Sasabihin nila na balian ng buto. Ganun din si Saldico, para-paraan lang niya yan para makatakas. Sir, naniniwala ka ba na dapat na nating kunin ang lahat ng mga ninakaw ng mga pamilyang sangkot sa pagkokorap? Yes, of course! Kailangan nating bawiin ang lahat ng kayamanan ng kaban ng bayan na ninakaw at inain ng mga politiko at ng mga kontraktor na yan. Karapatan nating hungkatin yan. Karapatan natin imbestigahan yan. Karapatan nating hanapin kung saan napunta as a taxpayer na tayo nagbabayad ng buwis at kinakain lamang nila. Kaya dapat nating bawiin ang lahat ng mga ninakaw nila. Kailangan maibalik yan sa kaban ng bayan. Yan ang dapat nating gawin.